Hello guys, good morning. So, kumusta kayo sa araw na ito? Mabuti naman. So, ngayon class, ang pag-usapan natin sa ating aralin. Ito yung module natin sa kaapat na markahan. No? Yung mga batas, programa at patakarang pang-ekonomiya kaugnay sa informal na sektor. So, kailangan malaman natin to guys bilang mga empleyado pagdating ng panahon o kaya mga negosyante para may alam tayo kung ano yung napakaloob doon sa mga batas na yon o kaya yung mga programa patakarang pang-ekonomiya kaugnay sa informal settlers. Okay? So, ayan. Ang number 1 dito guys, ito yung Republic Act 8425. So, ang batas na ito ay kilala din bilang Social Reform Act, Reform and Poverty Alleviation Act of 1997. Ito ay nilagdaan noong December 11, 1997. So, grade 7 pa ako niyan. O kaya first year high school. Isinusulong ng batas na ito ang tinatawag na Social Reform Agenda na naglalayong iahon sa kahirapan ang mga Pilipinong kabilang sa informal na sektor upang maisakatuparan ang mga probisyon ng batas na ito ay itinatag ng National Anti-Poverty Commission. No? Ang ganda pala ng batas na ito class kasi ito ang naglalayong iahon ang kahirapan ng mga Pilipinong kabilang sa informal na sektor. So yan yung pinaka purpose. Bakit isinusulong yung batas na yan? Sino kaya yung naka-imbento ng batas na yan? Napakaganda ng purpose ng batas na ginawa niya. So, kung ang pangalawa dito guys, class, ito yung Republic Act 9710. So, ang batas na ito ay nilagdaan noong Agosto 14, 2009. So, 2009, third year college na ako niyan. At kinikilala bilang Magna Carta of Women. Ito ay isinabatas bilang pandaigdigang pakikiisa ng ating bansa para sa layunin ng United Nations on the elimination of all forms of discrimination against women. Inaalis ang lahat ng uri ng diskriminasyon laban sa kababaihan, kinikilala at pinangangalagaan ang kanilang karapatang sibil, politikal at pang-ekonomiya. So, Republic Act, take note, that is Republic Act 9710. So, napakaganda ng batas na to guys dahil binibigyan ng karapatan dito yung mga kababaihan. Binibigyan na sila ng karapatan. Kaya mayroon na tayong dalawang pangulong presidente, si President Corazon Aquino at saka si President Gloria Macapagal Arroyo. So, nagkakaroon na sila ng karapatang sibil, politikal at pang-ekonomiya. So, yan, marami ng mga empleyado ng gobyerno na mga babae at saka yung iba pa nga ay nagiging presidente. So, tandaan natin yan guys na mayroong mga karapatan ang mga babae sa ating Republic Act at saka yun ay nasa ilalim ng Republic Act 9710.
So ito naman yung pangatlo, ito yung Presidential Decree 422. Ito ay kilala bilang Philippine Labor Code na naisabatas noong Mayo 1, 1974. No, itinuturing ito bilang pangunahing batas ng bansa para sa manggagawa. So yan pala yung Presidential Decree 422. Kaya pala pag May 1, yan ay Labor Day. So yan, Presidential Decree 422, kinikilala bilang Philippine Labor Code na naisabatas noong Mayo 1, 1974. Ang pang-apat naman dito, class, ito yung Republic Act 7796. Republic Act of 7796. Okay? Ito ay ang Technical Education and Skills Development Act of 1994 na nilagdaan bilang batas noong Agosto. So nilagdaan siya noong August 25, 1994. Layunin ng batas na ito na hikayatin ang kabuang partisipasyon at pagkikiisa ng iba't ibang sektor ng lipunan gaya ng industriya, paggawa, lokal na pamahalaan, teknikal at vokasyonal na mga institusyon upang mapaghusay ang mga kasanayan para sa pagpapataas o pag-iibayo ng kalidad ng yamang tao sa ating bansa. So yamang tao ng ating bansa, tayo yun. So layunin ng batas na ito na hikayatin ang partisipasyon o pakikiisa. So para i-enhance yung mga skills natin, no? Para i-develop yung skills natin. Technical Educational and Skills Development Act. Yan yung TESDA. Okay. Yun yung TESDA. So pwede tayo mag-aral dyan para makakuha tayo ng mga national certificate, in situ, in situ o ano pa yan dyan. So pumunta lamang kayo sa TESDA para mag-aral o enhance yung mga skills ninyo para ma-develop ang ating mga kakayahan. So dyan marami silang mga programa at saka tinuturo na libre, no? Minsan may mga allowances pa na binibigayan dahil may pundo ang gobyerno natin para sa programa na yan. So ang panglima naman dito yung Republic Act 8282. Ito ay tinatawag din bilang Social Security Act of 1997. Itinatadhana ng batas na ito na tungkulin ng Estado na paunlarin, pangalagaan at itaguyod ang kagalingang panlipunan at seguridad ng manggagawa. So napakaganda, no? Yan yung Social Security Act of 1997 o kaya ito yung tinatawag natin na Republic Act 8282. Okay, so let's proceed to Republic Act 7875. Ito naman ay naging batas noong February 7, 1995 at kinilala bilang National Health Insurance Act of 1995. National Health Insurance Act of 1995. So ito yun, sa pamamagitan nito ay naitatag ang Philippine Health Insurance Corporation na naglalayong mapagkalooban ang lahat ng mamamayang Pilipino ng isang maayos at sistematikong kasiguruhang pangkalusugan. So yan, napakaganda ng programa na yan dahil para sa ating kalusugan yung pinagtutuunan ng pansin ng programa na ito. So yan ang Republic Act 7875. Yan ay kinilala bilang isang National Health Insurance Act of 1995. Okay. So nakapaloob sa programang ito na ang pamahalaan ay
magkaloob ng subsidy sa mga mamamayan na walang sapat na kakayahang pinansyal sa oras na sila ay magkaroon ng pangailangang medikal at pangkalusugan gaya ng operasyon at hospitalisasyon program. Okay, napakaganda ng mga batas na yon para sa kaayusan natin bilang mga Pilipino. Ito naman yung mga programa at proyekto ng pamahalaan para sa mamamayan na bumubuo sa informal na sektor. Yung DOLE, Integrated Livelihood Program, o DILP, DOLE Integrated Livelihood Program. So ang programang ito ay ipinapatutupad ng Department of Labor and Employment o DOLE na nauukol sa pangkabuhayang pangkaunlaran sa pamamagitan ng pagsasanay ng mga mamamayan, particular na para sa self-employed, ayun, yung mga informal na sektor, at mga walang sapat na hanap buhay. Napakaganda ng programa na to, yung DOLE Integrated Livelihood Program. So bibisita lang tayo sa mga ahensya ng gobyerno, class, para matulungan tayo, no? Huwag tayong maghintay na kakatok sa mga pintuan natin yan, yung mga ahensya na yan. Kailangan nating maghanap o hanapin kung ano yung makakatulong sa atin para mabigyan tayo ng sapat na trabaho. So ang pangalawa dito, class, ito yung Self-Employment Assistant Kaunlaran Program. Self-Employment Assistant Kaunlaran Program. Napakaganda. Isa sa mga pangkabuhayang programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na nagbibigay ng mga gawain at pagsasanay at makapagsimula ng sarili negosyong pangkabuhayan at pagtatayo ng mga samahang panlipunan na maaring magpautang sa mga kasapi gaya ng Self-Employment Kaunlaran Associations. So, yun. Mayroon palang programa niyan yung DSWD na tinatawag nating Self-Employment Assistant Kaunlaran Program. So, ano pang hinihintay natin dyan, guys? Dahil alam natin na yan, kailangan nating magsangguni sa kawani ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para magkaroon tayo ng mga benepisyo o kaya negosyo, para makapagtayo tayo ng negosyo para sa ating kaunlaran. So pwede tayong pumunta doon, guys, no? Para naman makapag-umpisa na. So ito yung pangatlo, ito yung Integrated Service for Livelihood Advancement of the Fisher Forks Isla. No? Integrated Service for Livelihood Advancement of the Fisher Forks Isla. Ang abbreviation niya. So, ang proyektong ito ay para sa munisipalidad o bayan na ang pangunahing ikabubuhay ay pangingisda. Okay. So, atensyon mga taga-isla, yung mga nangingisda, yung mga parents dyan na gustong magkaroon ng hanap buhay sa pangingisda, pwede natin tayong pumunta dito para sumangguni o alamin kung ano yung mga programa ng Fisher's Forks nito. Kaya yung isla na yan, yung Integrated Service for Livelihood Advancement of the Fisher Forks Isla. So, tinutulungan ng pamahalaan ang mga mangingisda sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mga pagsasanay upang mapahusay pa nila ang kanilang hanap buhay. So, ganda pala nito. Hindi lang pala talaga kailangan nating magreklamo sa ating gobyerno. Maraming mga programa ang gobyerno na binibigay para sa atin. No? So, let's move on to ito. Ito yung masarap pakinggan, no? Cash for Work Program. So, ito ay programa ng Department of Social Welfare and Development pa rin. Sakop pa rin siya ng DSWD na kung saan sa ilalim nito ang mga biktima ng kalamidad o mga evacuees ay bibigyan ng kabayaran o kapalit ng serbisyong kanilang isasagawa o pagtulong sa panahon ng rehabilitasyon o
rekonstruksyon ng mga nasalantang lugar. Ang programang ito ay ipinatutupad ng pamahalaan bilang pansamantala o alternatibong mapagkukunan ng kabuhayan o kita ng mga taong nawalan ng hanapbuhay dulot ng mga nabanggit na sitwasyon. So kabilang din ang purpose program ng DSWD para sa may hirap na pamilyang Pilipino. Cash for Work program. Napakaganda pala ng programa na to. No? Kailangan lang nating sumangguni talaga para alamin paano tayo maka-apply o avail ng mga programa na yan. So simply, the first move is to visit our nearest DSWD or Department of Social Welfare and Development. Kung sino yung mga kawanin doon, pwede kayong sangguni doon sa kanila. Okay guys, sana may natutunan kayo. Thank you for watching. By the way, I am teacher on Valiant Reyes Morfield National High School. So maraming salamat. Thank you.